Rahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kung bakit kailangan iparating ang Islam. Kaya po mga kapatid sa Islam, itong topiko na ito ay napaka-importante. Kasi nga, pinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos na dapat sambahin. Kaya po, kailangan iparating ito sa mga tao. Kasi ang gabay ay dumating na sa kapanahunan pa lamang ni Adam alayhis salam. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kul nahbithu minha jami'ah fa imma yahdiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at aming sinabi, bumaba kayong lahat rito at mayroong darating sa inyo mula sa akin na patnubay, at ang sino mang sumunod sa aking patnubay ay wala silang katakutan at hindi sila malulungkot. Mga kapatid sa Islam, ibig sabihin, dumating na po ang patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala, at iyon ang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapanahunan ni Adam alayhis salam. Kapag dumating sa kanya at sumunod siya, ay hindi siya mangamba at hindi siya malulungkot. Allahu Akbar. Kaya po mga kapatid sa Islam, kailangan talaga nating magda'wah o iparating ang kaalaman. Mag-anyaya po tayo sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga, ang kadugtong ng talata na yun ay napakasakit. Nagbabanta po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kadugtong kanina doon, walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga yaong tumakwil at nagsinungaling sa aming mga palatandaan, sila ang mga magmamay-ari ng apoy at doon sila magpakailanman. Allahu Akbar mga kapatid sa Islam. Nakakatakot po. Tumakwil ka at nagsinungaling sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, bilang Muslim, gayahin natin si Propeta Muhammad SAW kung paano niya po pinarating ang Islam, paano niya nag-anyaya siya sa mga tao sa paggawa ng kabutihan at pagsambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad dito, nabanggit dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang narinig ang mensahero ni Allah SAW nagsasabi, tunay ang aking halimbawa at ng mga tao ay parang isang lalaki na nagpapaliyab ng apoy, at nang ito ay lumiwanag ang paligid, ang kulisap at mga insekto ay nahuhulog rito. Kaya tinatanggal niya mga ito, ngunit siya ay tinalo nila. At sumusugod ang mga ito sa apoy, at ako'y sallallahu alaihi wasallam ay hahawak sa inyong mga malong palayo sa apoy habang kayo ay sumusugod rito. Sinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Tingnan niyo si Prophet Muhammad salam. Hinaharangan niya, hawakan pang ating mga malong para hindi lang po tayo papunta sa impyerno. Alam naman natin mga tao, alam naman nila yan, harap nila kapahamakan. Pero sumusugod pa rin sila katulad ng mga kulisap, nakakita lang ng mga kakit-akit, kaya-aya sa kanilang mga mata, hindi nila alam, mapapahamak lang po sila. Kaya po si Prophet Muhammad SAW, sa sobrang pagsusumikap niya sa pag-anyaya lamang sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, ay harangan po tayo. Ganun po sana maramdaman ng isang Muslim. Kapag siya'y nagdadawa o siya'y nagpaparating ng Islam, maramdaman niya na wag niyang pabayaan ng mga tao sa kapaligiran niya.
Dapat harangan talaga niya, aabot ng kanyang makayanan. At ang pag-anyaya po sa Islam ay papunta po ito sa kaliwanagan. Aalisin mo ang mga tao sa mga kadiliman. Papunta sa liwanag na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, gagabayan ng Allah rito ang sino mang sumunod sa kanyang kaluguran sa mga landas ng kapayapaan at papalabasin sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kanyang kahipahintulutan at kanyang gagabayan tungo sa matuwid na landas. Allahu Akbar, mga kapatid Islam. Ang ganda ng pagkasabi ng Allah, papalabasin sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ayun ang dapat nating isipin, mga kapatid sa Islam. Nasa dilim sila. Nasa kadiliman ng kamangmangan. Tingnan nyo sa balita, bit-bit nila ang kanilang mga ribulto. Sa oras ng baha, subhanallah, anong mga utak mayroon sila? Anong naging mababa ang tao sa pag-iisip? Na ang Diyos ay makapangyarihan, bakit bitbitin mo yan? Ribulto yan, hindi nagsasalita, hindi makapagbigay ng pakinabang para sa iyo, at hindi rin makabigay ng kapinsala, bakit mo bibitbitin yan? Kaya po tayo nagsusumikap sa pagdadawa, pag-aanyaya sa mga sangkatauhan, dahil gusto natin silang iligtas sa kadiliman, tungo sa liwanag ng Islam. At alam po natin, mga kapatid sa Islam, nakakatakot po. Basta maitapon ka sa impyerno. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ginawa namin sila mga pinuno na nag-aanyaya sa apoy at sa araw na pagkabangon hindi sila matutulungan. Pinasundan namin sila ng sumpa sa mundo at sa araw ng pagkabangon sila ay kabilang sa mga papangitin. Tingnan niyo sinabi ng Allah, mga kapatid. Mayroong ding nag-aanyaya sa papuntang impyerno. Sana po gagawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nag-aanyaya sa kabutihan. At mga tao na ito, mga kapatid, nakakatakot kasi nga dadalhin ka nila sa araw pagkabangon sa impyerno. Dito pa lang sa mundo, pinasundan ka na ng sumpa, susumpain ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ikaw ang tumahak sa ganung landas. Sinunod mo ang mga leader na nag-aanyaya sa kasamaan. Kaya po, mga kapatid sa Islam, wag nating yan. At tandaan po natin ang pag-anyaya, ikaw mismo ang makakuha ng pakinabang. Allahu Akbar. Katulad ng sinabi ng Allah, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magpaalala ka sapagkat ang paalala ay makakapakinabang sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Ikaw mismo ang makakuha ng pakinabang. Siyempre naman, kapag ikaw ay nag-anyaya, meron kang mga sinasabi, ikaw mismo ang nagpapaalala sa sarili mo. Ganun po ang kagandahan ng taong nagbibigay lagi ng kanyang kaalaman. Hindi tayo maging maramot. Pinapaalalahanan natin ang karamihan. Kasi nga, para rin pala yan sa ating mga sarili. At ang pinakamaganda rin, mga kapatid sa Islam, ang lubos na makakuha na pakinabang ang mga yaong natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru may yakhsha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya magpaalaala ka kung ang paalala ay pakinabang. Dahil ang makakaalala ay ang sinumang nangangamba. Allahu Akbar. Ito palang purpose natin. Kung hindi sila makinig, ang makikinig ang mga tao may takot sa Diyos. Yun ang makakuha ng pakinabang. Kaya kung may takot ka sa Diyos, ikaw mismo ang makakuha dyan.
Allahu Akbar. Kaya makinig po tayo sa mga taong nag-anyaya patungo sa Islam. At isa sa mga pinakamaganda talaga mga kapatid sa Islam, ang pag-anyaya para pagbuklodin ang buong sanlibutan. Para magkaroon po tayo ng isang layunin. At ang layunin na po yun ay makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Sino ba hindi gusto makapasok sa paraiso? Lahat po tayo gusto makapasok doon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, si Allah ang tagapangalaga ng mga yaong naniwala. Kanyang papalabasin sila mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At mga yaong tumakwil ay ang mga tagapangalaga nila ay ang tagot o ang lumalabis na papalabasin sila sa kaliwanagan tungo sa kadiliman. Sila mga magmamayari ng apoy, sila ay manatili roon magpakailanman. Allahu Akbar mga kapatid. Kaya po sa Islam tayo nag-aanyaya tayo para magkaroon po tayo ng iisang layunin. Para madali ayusin ang dalawang mag-asawa sa iisang batas. Yun ang ating purpose. At madaling ayusin ang away o hidwaan sa lipunan. Para gawing alintunin ng pamamaraanan ng buhay ng ating paanyaya. At isa sa mga rin para magkaroon ng katiwasayan at kalinisan sa atin. Kaya po ito ang ating layunin. Bakit tayo nag-anyaya sa mga tao ng Islam? At minsan mga kapatid, ikaw po ay makagabay. Tandaan niyo po mga kapatid Islam, ikaw ay makakagabay. Katulad sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Salat, sabi niya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sabi ng Allah, sa katunayan, ikaw ay makagabay sa isang matuwid na landas. Allahu Akbar. Yun ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw makagabay. Pero hindi mo lang hawak gabay sa puso. O yun lang sa atin. Hindi natin yung hawak kasi taufik to Kay Allah lang yan. Pero ikaw mismo ang magbigay paraan para mag-ano mga tao. Kaya kailangan natin magdawa. Paanyaya, ianyaya mo mga tao. Kasi kaya mong gabayan sila sa tuwid na landas. Allahu Akbar. At baka ikaw rin isa sa mga sinabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Sabi dito, wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alayhi ayah min rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sinabi ng mga yaong tumatakwil, kung hindi lamang sana ipinababa sa kanya ang tanda mula sa kanyang Panginoon, tunay ikaw ay isang tagapagbabala. At bawat mamamayan ay mayroong tagapatnubay. Kaya Allahu Akbar, bawat mamamayan ay mayroong tagapatnubay. Baka ikaw yun ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay makagabay sa mga tao. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, ang taufik o ang gabay sa puso, kay Allah lang yun. Pero tayo gumawa ng paraan, katulad sinabi ng subhanahu wa ta'ala, wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ikaw ay hindi makagabay sa sinumang minamahal mo, subalit si Allah ang naggagabay sa sinumang kanyang ninanais, at siya ang mas nakakaalam sa mga nagabayan. Allah, tingnan niyo mga kapatid sa Islam, ang mga taong nagabayan, yun ang kaya mong ang gabayan. Kaya nga, ikaw mismo, kaya mong maggabay. Pero hindi na natin hawak sa puso. Kasi nga, hindi naman natin yan kaya Kung wala naman pilitan sa relihiyon. Opo, Allahu Akbar, ito kagandahan sa Islam. Pero, ang magabayan mo lang ang mga gusto ng gabay. Allahu Akbar. Isa sa mga tandaan yung mga kapat, bakit tayo nag-anyaya sa Islam? Kasi nga, utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Kami ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang sinasabi at hindi ka makapangyarihan laban sa kanila. Kaya magpaalala gamit ang Quran sa sino mang natatakot sa aking banta. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, ito po ang kagandahan sa pagdadawa, pag-anyaya. Kasi nga tayo nagpapaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Gusto natin makapasok sa paraiso. Gusto natin tayong mauna doon. Katulad ng sinuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mag-apura kayo sa kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at ng kalupaan na inihanda para sa mga matakutin. Allahu Akbar. Kaya gantimpala ang hangad natin mga kapatid sa Islam para makakuha tayo doon, para matanggal natin mga kasalanan. Kaya magprosige po tayo sa pag-anyaya sa mga tao, lalo na sa mga hindi Muslim. Magbigay po tayo ng mga hikma o mga karunungan. Natin ang ating mga sarili kasi nga sayang po ang makukuha nating gantimpala. Lalo na ang gusto natin, matuto ang mga tao sa paggawa ng tamang pagsamba, paggamit ng kaalaman at tamang paniniwala. Allahu Akbar. Para magkaroon sila ng katiwasayan ng pagtitiis. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito ang ating dahilan. At ikaw magiging mabiyayang tao. Kasi nga nag-anyaya ka sa mga tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino ang mayroong pinakamabuting salita kaysa sino mang nag-anyaya tungo sa Allah at gumagawa ng mabuti at nagsabi tunay ako ay kabilang sa mga Muslim. Allahu Akbar. Kaya ikaw po mga kapatid Islam, pag-utos tayo ng kabutihan. Kasi nga ito pinakamaganda. At baka ikaw isa sa mga pinuno na naggagabay gamit ang revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, gamit ang mga pinahayag ng Allah, pinahayag ng propeta salam, at tinatayo mo ang pagdarasal at nagbibigay ng utos ka rin sa pagbibigay ng kawanggawa at maging mabuti sa ating mga magulang. Kaya po mga kapatid sa Islam, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kahit di ka marunong magdawa, pwede ka naman tumulong. Financially o physically, mentally. Kaya huwag mong isipin sa pagsasalita na pwede mo gawin yan. Kasi nga, mayroong isang hadith dito na napakaganda. Ay sino mang sabi dito na inulat ni Ibn Mas'ud, Abu Mas'ud al-Ansari, na may dumating na lalaki sa propeta sallallahu at nagsabi, tunay ako ay may sakit, sana magpabuhat ako sa iyo. Ang sabi, wala akong mahanap, sabi ng lalaki, o mensahero ng Allah, ako ang magturo sa kanya sa tao para siya ay buhatin. Sabi ng mensahero salam, sino mang nagturo ng kabutihan ay mayroon siyang gantimpala katulad sa gumagawa nito. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan yung tao na yun, gusto ng kabutihan, tinuro niya lang ang taong magbubuhat, ang gusto niya makashare. Yun, tingnan yung mga kapatid sa Islam. Sa pagdadawa, ito ang ating kailangan. Hindi lang magsasalita ka, kaya ipakita mo sa gawa, dawa na yun. At makakakuha ka ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron na po kayong napulutang aral. Dito na lang po, sana ipagduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawin tayo isa sa mga naggagabay sa matuwid na landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.